Si Pami po ito, ang inyong pambansang dalaga. Gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon yung docu ni Cara David na pinamagatang Ibinasurang Paraiso. Sana ho napanood na ninyo. Alam nyo, may mga lugar na sa unang tingin para kang dinadala sa isang paraiso. Tahimik, luntian, malinis sa paningin, parang tahanang hindi mo dapat galawin. Pero minsan, sa likod ng ganda ng kalikasan, may sugat na hindi agad nakikita. At sa documentary ni Cara David na Ibinasurang Paraiso, masakit ang katotohanang naibunyag niya. Isang komunidad na matagal nang namumuhay sa puso ng kalikasan, pero ang kanilang lupang ninuno ay nauwi sa tambakan ng basura. Sa Sitio Tibag sa Subic, Zambales, matagal nang umaasa ang mga katutubong Aita sa kagubatan para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dito sila nagtatanim, kumukuha ng pagkain at kumukuha ng tubig. Dito nakaangkla ang kanilang kabuhayan, kultura at pagkakakilanlan. Pero noong 2019, isang bahagi ng kanilang lupang ninuno ay ginawang basurahan at hanggang ngayon nananatili pa rin ang tone-toneladang basura sa lugar. At iyon ang masakit sa docu. Hindi lang ito usapin ng kalinisan. Usapin ito ng dignidad. Usapin ito ng karapatan. Usapin ito ng kung paano nagiging invisible ang isang komunidad kapag hindi sila pinapakinggan hanggang sa huli. Habang pinapanood mo ang kwento, mararamdaman mo na hindi lang lupa ang sinira, pati kabuhayan, kalusugan at kapayapaan ng isip ng mga tao ay naapektuhan. Ang dating paraiso ng mga Aita ay unti-unting naging lugar ng pangamba. Ang tubig na dati nilang inaasahan na apektuhan ang kapaligirang dati sumusuporta sa kanila, ngayoy parang unti-unting bumabagsak sa kanila. At doon pumasok ang pinakamabigat na tanong, paano nangyari ito? Paano umabot sa puntong ang isang ancestral domain ay naging tambakan ng basura? Paano nakatagal ang ganitong sitwasyon sa kabila ng mga paalala, investigasyon, at utos na dapat sana'y nagprotekta sa komunidad? Ang Ibinasurang Paraiso ay hindi lang dokumentaryo tungkol sa isang dump site. Isa rin itong paalala na kapag pinabayaan ang kalikasan, may mga totoong tao ang sasalo ng epekto. Hindi abstract ang environmental damage. May pangalan ito, may mukha, may komunidad, at may kasaysayan. Mas lalo itong tumatama dahil ang mga katulad ng Aita ay hindi lang basta residente. Sila ay mga tagapangalaga ng lupang matagal ng kanilang ginagalawan. Kaya kapag ang kanilang komunidad ay tinrato na parang walang saysay, parang nasisilip natin ang mas malalim na problema, ang kawalan ng tunay na malasakit sa katutubo at kalikasan mismo. At dito rin napakalakas ng trabaho ni Cara David. Hindi lang niya ipinakita ang problema, pinilit niyang iparamdam sa manonood kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng mga taong direktang apektado. Hindi ito simpleng news report, isa itong panawagan. Mahalaga ang dokumentaryong ito dahil pinapaalala nito ang progress ay hindi dapat kapalit ng pagkawasak. Hindi pwedeng sabihin na para sa kaunlaran kung ang kapalit naman ay kapakanan ng isang buong komunidad. Hindi rin pwedeng magtapon na lang ng basura kung saan-saan at iasa sa iba ang pinsala. Kung may aral mang gustong iwan ang Ibinasurang Paraiso, ito yun. Ang tunay na kaunlaran ay hindi yung may nakakasakit, yung may nawawalan ng tubig, yung may nawawalan ng lupa, habang ang iba ay tahimik lang na nanonood. Ang tunay na kaunlaran ay yung may pananagutan, may malasakit at may respeto sa tao at kalikasan. Sa huli, ang Ibinasurang Paraiso is a painful reminder that paradise can be destroyed not only by nature but by human neglect. Pero kasabay noon, isa rin itong paalala na may kapangyarihan ang docu para magmulat, magalit at magtulak ng pagbabago. Sana sa bawat kwentong tulad nito, hindi lang tayo maawa. Sana kumilos tayo.
Dahil kapag ang isang paraiso ay ginawang basurahan, hindi lang lugar ang nasisira, pati dangal ng mga taong nakatira doon. Nakakagalit. Sana may gawin ang isang lokal na pamahalaan para bigyan ng solusyon ang ating mga katutubo na nananatili na nakatira diyan sa kabundukan. Muli po, ito po si Pami, ang inyong pambansang dalaga.